all about images. Tama? How to insert image. Now, this is chapter number 10 topic. Ito po yung HTML links. Chapter number 10 topic po ito. So, for finals na po ito. Okay? So, hindi po siya kasali sa midterm exam. So, instead of mag-rest tayo today, naisip ko, tutuloy na natin yung lesson para if ever mas maaga tayo matapos, mas maganda, mas maaga tayo makakapag-pahinga. Okay? So, kung last week yung pinag-usapan natin is all about images, diba? Image, ginagamit natin yan, ing tag ang ginagamit natin yan to insert image. Now, HTML links naman, ang ginagamit natin for HTML links, tinatawag natin anchor tag. Okay, so, what is link? Ano ba itong link, guys? The link is a text in web page that navigates you to one of the following. Una, navigates you papunta dun sa another website. Okay? Or navigates you on another page in your website or another place on your website or to an email. Okay? Yan po yung HTML link. Yan po yung ginagawa natin sa HTML link. Diba? Kung maalala nyo, diba, last time meron tayong navigation bar. Naalala ko na yung tawag doon. Ribbon, tinasabi ko sa inyo dun sa homepage. Ang tawag doon, navigation bar din sa taas. Okay po. Once click, depende kung ano yung ilalagay mo dun sa navigation bar mo. Kung saan mo siya gustong mapunta na webpage. Okay, example, here's the link in the PowerPoint, guys. Kung mapapansin nyo, ayan. Okay po. Paano natin malalaman na ang isang text is a link? Malalaman mo kung link siya if ever yung cursor mo, pag tinutok mo sa kanya, nagbabago yung itsura. Nagiging hand. Okay? Hand cursor. Parang yung sa Valencia. Ikaw pa naman yung nasa ano ko. Kumukontak ka. Okay, sige, tuloy natin. Hindi naman nakita ng iba pa rin siya kung magkalala. Ano yung pinakontak mo. Okay. So, lipat mo na ako ng settings. Links are called anchor tags and created with A. Okay po, A. Tag. Okay, example, let's create a link to Google. Okay. Looks like the following. Ito po yun. So, paano yan? We start out with the tags anchor o a tag. We want the text to display search. So, we add that between the tags. Okay po, ganito gagawin natin. So, meron tayong opening tag and meron tayong closing tag. Now, meron tayong required na tag dito, attribute. And kung di ba kung maalala nyo, ang required attribute natin o mandatory attribute natin sa image natin is source. Ito naman, ang mandatory natin dito is href. Okay po, href. Okay, now we need to specify where the link actually navigates to on the web. So you specify using the href attribute of the anchor. Ka dyan, ang kulit mo. So href equals tapos yung URL nung pagpupuntahan mo o saan mo siya gustong i-navigate. Okay. Now, meron tayo pang another attribute. Okay po, when we want to navigate. Okay. Meron tayo yung tawag na blank. Ano tong attribute na blank? Ang ginagawa niya, opens the link in document. Okay, document in new window or tab. Or 2, yung self natin, underscore self, opens the link document in the same frame. Parent opens the link document in the parent frame or opens the link document in full body of window. And 5 is target frame opens the link document in named target frame. Okay po, so mamaya papakita natin yan kung paano yan ginagawa. Okay, so share muna tayo. Show natin. Share tayo ng screen. Okay. Share screen natin. Simulan natin here. Isa muna. Open ako. Isa. Okay.
Kita ba? So, ito yung magiging, ano natin, lang dito, document natin, source code, ito naman yung magiging output. Now, lagay muna tayong heading. HTML. Lagay ko ng heading. Huwag ko na muna lagay ng head. Okay, huwag na lagay na nga natin. Lagyan na nga natin. Sabihin nyo, sir, tinuro mo, tas ayaw mong gamitin. Sayang naman. Okay, lagay tayong head. Okay, so mapalit ako yung title. So, title, HTML mo. HTML links. Okay, title ko. HTML. Sir, di po ata makita. Hindi po maano yung ano, sir. Nakahang lang po yung screenshot. Ay, hindi nakikita. So, ayan. Kita na? Yan, sir. Ayan, Okay na, sir. Ayan. So, save natin. Dadao ng dada, hindi pala nagpapalit na. So, save. So, papalitan natin yung title niyan. Oh, what happened? Wait lang. May nangyari. HTML, ang haba. May mali tayo sa ginawa natin. Sa ginawa ko, yung title. Save. Alam mo, kagandahan sa kagandahan sa HTML. Yung mali mo, makikita mo agad eh. Pag may mali, kita mo agad. So, ayan na, HTML link na. Okay, now, let's provide heading. So, issue lang, nagalitan natin. So, lagay natin dyan. This is about link. Closing. Usually naman yan, mga closing tags lang naman yan. O nakakalimutan natin yung quotation mark. Kaya spelling. Okay, so yan na. Meron tayong output. Now, gagawa tayo ng link. So, paano daw nag-create ng link? Anchor tag. Kailangan natin ng anchor element. So, A, tapos, element natin, A. Okay po, closing and opening tag. Lagyan natin, click here. Ito, click here, click here. Save. Save natin. Save. So, ito na yung click here natin. Link na ba siya? Hindi pa. Pag tinutok mo, okay. Nag-iba, but wala kang ano. Anong wala sa'yo? href. Yes po, href, the attribute href. Yung source mo, kung saan mo siya dadalhin. Example, ba tayo? Google. Kuha natin yung Google. HTTPS google.com Google Google. Sir, walang S yung HTTP. Dalawa Sa ko lang. dulo. Solve. Save. Save natin yung link. Save. Yan na. Refresh. Link na po siya. Hindi pwede copy yun, sir. Ano na? Hindi Pwede, pwede ay. copy. Pwede. Pwede naman. Facebook na lang. Dahil sinabi mo, ika-copy natin. Facebook na lang. Wait lang ha. Gawa ko ng another link dito. Facebook na lang. Facebook. Copy mo na lang yung link. Kung anong link yung gusto mo. Okay, so example, ito Facebook. Papalitan ko lang link. Facebook. Pwede naman. Walang problema. Okay, example, Facebook. Save natin. Save. Wait na ako. May kumakain. May inggit tayo. So, save natin. Save, refresh. So, may link na tayo dito. Click natin. Mapupunta na siya sa Facebook. Okay po? Ganun lang kasimple yung maglagay ng link. Now, ito yung gusto kong i-emphasize sa inyo, which is yung attribute natin. So, pwede tayo maglagay ng attribute na target. Para saan yung target? Target. Baba natin para mas ma-visualize natin. Lang for self minsan. Okay? Kung saan yung gagamitin nating attribute, di ba? Kanina, meron tayong tinatawag na underscore self. Guys, yung underscore self, yan po yung default natin. Okay po, sabihin, binabago niya kung nasa ang frame siya. Magna-navigate ka papunta dun sa mismong frame mo. Example, save natin, walang mangyayari. Refresh,
same lang din siya. Kasi default yun eh. Pero what if, palitan natin to, gawin natin blank. Sir, malis pa rin ang target. Okay? Malilipat tayo ng target. So, ang mangyayari, magkakaroon ng new tab. Sir, yung target. Ay, wala pala. Kaya pala hindi nagbabago. Save. So, save. Refresh natin. So, mangyayari kapag blank. Ay, kanina, kaya walang nangyari. Una, mali yung target. Pero pangalawa, yung self natin, same lang din siya ng result. Kasi default natin to yung self. So, kahit i-save natin to, save, refresh, same lang din siya ng result. Okay? Kaya pag binago natin to, blank, save natin, okay po, ina-navigate niya to into new tab. Okay po, yung link ilalagay niya into new tab. Ito po. So, hindi mo close. Sir, ngayon, itong target frame natin, yung target, meron tayong parent. Explain ko na lang. Okay? Wala sa HTML. Okay po, HTML5, yung frame set. Okay po, frame set. Di ba meron tayong tinatawag na frame set? Yung frame set, yung hahati-hatiin mo yung part nito. Di ba, hahati-hatiin mo yung part nito. Drawing ko na lang ha. Okay, maintindihan nyo naman to, promise. Sample dito, di ba yung frame set, meron tatlong frame, hahatiin mo siya sa tatlo. Sample yung tatlo. Okay po, yung parent frame, pag nirefresh mo siya, itong buong to, yung maloload. Itong buong to, magiging facebook.com itong buong to. Okay po. Now, kapag ginawa mo is tawag dito, self o default lang. Example, di ba ang frame natin, tatlong magkakaibang web page to na pinagsama-sama natin sa isang natin. So, tatlong web page po ito na magkakaiba. That is frame set. Wait lang, nag-unstable yung net ko. Yan. Tatlong magkakaibang web page yan. So, ngayon, kapag ginamit mo yung blank, ang mangyayari, etong example dito nakalagay ito, frame set, i-click lang natin to. Okay po. Pag mesh mo, mababalik siya. Kumaga ito lang yung papalitan niya. Kapag parent, lahat. Mas maganda, sige, i-search natin. Mas maganda kasi dapat pala nag-prepare ako ng sample diretso. Pero just para mas mag-get nyo, ito. Hashtag parent frame HTML. Ito. Yun. Dati kala ko kung kopi ko black, mapait, hindi pala. Kopi ko black, strong, pero di mapait. In this tutorial, we will see the Sir, hindi pa po nasi-share screen. when we want to open a link to a specific website. Normally, we can specify the place of the window. This opens the way to explain the following three values of the target. The parent, the top, and the frame name will be by using frame set and frame stack. But I would like to mention also that this frame set is not supported in HTML5. So what I have done, I have created a document which has a frame set tag that contains 3 frames, and each one points to a separate HTML file. That's the frame 1, that's the frame 2, and that's the frame 3. This document in which we are right now will be the frame, the parent frame. Now this is the frame 1, this is the frame 2, and this is the frame 3. The frame 3 contain all the links to be able to test the values of the target attribute. Here is another illustration. Ay, sinasabi ko, isang frame. Ang nangyayari kasi sa frame set, yung tatlong web page, okay, i-input mo lang sa isang frame. Okay po. Hindi lang yan laging ganyan. Pwede mong hatiin yan ng T. Sabihin, meron yung upper, mid, and lower. Upper, mid, and lower. Depende sa style na gagawin mo sa frame set mo. In this case, vertical yung vertical yung separation niya. To be able to understand how these frames in the frame set works.
Now let's test the links which are located in the third frame. So let's make this window bigger. And let's test all the attributes inside of this frame set. So if we click on the first link, this will open in a new window. Let's test it. That is blank. As you can see, this is opening in a new window. Target, blank. Close that. Let's go to the next. If you click on this one, this will open in the same frame. That As you can is see here, self we have it in the same. or frame. default. Self yan. Okay, let's test the third one. This will open in the parent frame. So it will be in the same window, big window. As you can see, this is opening in the parent frame set. Parent the frame. The top one is similar to parent, which is opening in a top level browser, top level frame. So if you click on that, it will open in the top one frame, in a top frame, like in a parent frame. So what that means, if there are more levels of frame, this will be opened in the parent, the first parent, yeah, so the top one. Okay, now let's test the last one. So this last one, Target. we can specify which frame within the list of the frames will be opened. So how can we identify this? Is by the name attribute. So if we do name, and we do the value, in this case test for example, we can specify that this will be the identifier target where this will be opened. Let's refresh the page, and if we click that, you see this frame, it's identified by the name attribute. So let's click on that, and as you can see, this is opened in That is the target specified frame. frame. So this is how this target attribute works in HTML frame stuff. Okay? So, sana naman nag-gets nyo kung paano yung target frame. Kaya hindi ko siya maipakita sa inyo, syempre. Okay, dito, hindi ako nag-prepare ng frame set. Okay, so hindi ako nakapag-prepare ng frame set. Okay, nag-gets nyo ba paano yung mga target? Okay, now, meron pa tayong, sometimes may gusto tayong gawin, di ba? Gusto natin gawin, button. Benjamin button. Gawin natin, yung ano niya, magiging itsura niya, button. Pwede malagay, button. Okay, button. So, ang mangyayari, kapag pinasok mo sa button, is magiging, yung clickable niya, magiging itsura, button. Save. Ito na siya. Okay po. Tapos, pwede mo na siyang pasukan ng design. Actually, design. Pwede natin ipasok yung style, di ba? Style para sa CSS natin. Pasok natin yung background color. Diba? Sample background color niya, black. Okay. Tapos save natin. Save. Yun, background color, black na. Nawala nga lang yung text kasi black yung default ng text natin. Palitan natin yung color ng text. Color ng text is ano magandang kulay? Green. Pink. Green. Red. Save natin. Save. Ayan na. Save. Save na ba? Save. Refresh. Ayan, green. So, pwede natin magunin yung border. Radius. Radius. Para, ano, diba? Para naka-fillet, instead of may corner siya, titan lang natin, 5 pixel, 5 px, save natin, save, refresh. May maling nangyari, wait lang, check natin kung nasan yung mali, yun! Nahanap Yung ko. quotes po, sir. Yung quotation mark. Tama. Thank you sa tumulong sa akin. Save. Refresh. Mali ulit. Ayun, walan tayo ng separation. Separation. Save. Refresh. Okay po. So, naging button na siya. Okay, so, ganun lang po siya. Pag click mo yan, ano nalagay natin? Parent. Palitan natin pa ng blank para hindi tayo lumipat.
blank. So, Facebook, pag sinave natin yan, refresh. Pag click natin yan, makita rin siya na pupunta siya sa Facebook dashboard. Okay? Yan po mag-create ng mga links natin. Kaya pwede rin baguhin yung with. Yung with natin. With equals ano ba maganda? Mga 300 pixel. 300. Save natin. Save. Yung mali na lagi ako nawawala. Wala sa hulog. Hindi talaga nagsi-CSS si sir. Okay, save. Refresh. Save. Refresh. Hindi na naman tayo. Wala pixel yung ano. Wala pixel. Kailangan po ata nakaspecify yung pixel. Pixel sir. Very good. Okay, very good. Thank you so much. Ayan po. Okay po. Ganun din, type, same lang din po siya. Type, with, yan. Lahat po yan, pwede nyo ibago. Okay? Paano po pag-position niya po ililipat? Paano position? I-left, right, center. So, kunwari po, ilalagay ko siya sa lower left side. Lower left side. O di, subukan natin, align. Align natin yung mismong, natin. Picture, ano ba tayo? Try natin ito. Align. Ay, hindi. Sa button pala. Yung button, i-align natin yung Button, sir. align. Yung ba ng alignment to? CSS. Left. Right. Right. Save natin. Hindi nagbago. Tanggal natin. Center. Tanggal natin yung lead. Save. Same ba ng ng tag dito? Yung CSS? Hindi eh. Hindi siya same. Try natin ito. Wait lang. Sir, try nyo pa float. Float ba? Try natin pa. Ito, may gusto ko i-try. Align equals right. Subukan muna natin ito. Align. Sa labas na naman po nung quotation mark. Nasa labas ng quotation mark. Hindi, ang gusto ko sana mangyari. Etong style, papasok siya. Ang attribute kasi na style, ginagamit lang natin to para ipasok yung CSS. Ito kasi HTML to align right. So, wait lang. May susubukan pa tayo dito. Kung possible tong center na to sa bottom. Center, button. Save natin. Center, button. Save. Center, pwede. Pero yung align, kailangan pasok natin dito. Ano ang attribute ng CSS sa align? Sino nakakaalam ng align? Position absolute, right 0, bottom 0. Position, attribute. Absolute. Absolute pa. Nandun po sa chat box. Sir. Sa chat box. Aba. So, ito. Galing naman. So, ito yung Bitcars. Yun po. Flash. Ito na. Thank you. Ayan, thank you sir. Kasi meron din po kaming activity sa CV Prog na may button po. Gusto ko po siyang ilipat eh. Okay, sige, good. Thank you sir. Sa Java, hindi. Thank you ka dun sa nagtama. Hindi ako familiar masyado sa CSS. Hindi ko rin siya nakita sir. Thank you na lang po. Welcome. Okay, yan. Nagsabi siya welcome. Isa pa, pwede ka rin on-click. Pwede mo pasukan to yung Java nyo. Diba? On-click. Okay, diba? Yung mismong button mo. On-click. On-click. Ibig sabihin, pag naglagay ka ng on-click, diba? Tawag dito, ilalagay mo dito yung kumaga action. Okay po, mag-insert ka ng action papunta dun sa Java.
Pero kayo nang bahala with regards dun sa Java. Kung anong gusto nyo yung functionality. Kasi, ito, design. Tapos functionality, pag magpapasok ka ng functionality, design, Java ang gagamitin natin. Kasi may nagre-raise ng hand. Sino yung mga nagre-raise ng hand? Sige, go unmute yung mga nagre-raise ng hand. Hello, sir. Yes po. Sir, yung tip lang po, sa totoo po, hindi nyo na dapat, hindi na kayo dapat nalagay ng button tag sa A tag kasi pwede nyo na, kasi ano na siya, yung A tag kasi button na rin siya, kumbaga parang nag-redundant na lang siya. Ulit. Sige, ano ulit? Hindi na dapat. Yung ano po, yung button hindi na dapat, yung hindi na dapat kayo naglagay ng button tag sa loob ng A tag kasi naging redundant na siya kasi button ano na rin siya. Okay. So, ibig sabihin, pwedeng diretso na natin to dito. Anchor. Diretso na dito. Tama? Ayun ang gusto mo sabihin. Tagal natin tong button. That's po. Okay, so thank you. So, pwede ka na daw hindi maglagay ng button tag dun sa A-tag natin. Kaso na wala. Save. HTML target. Lagyan nyo po nung click here po ulit doon sa gitna ng A ng anchor tag. Ulit. Lalagyan ng Maglalagay po ulit kayo ng click here doon po sa gitna ng A tag. nga, nawala nga yung click here. Sorry. Okay, thank you very much. Kaso pangit naman ang kinalabasan. Pangit ang itsura as compare dun sa may button kanina. Then yung Hindi na siya sa button, style na hindi na siya button, sir. Hindi na siya button, sir. Kumbaga nagkaroon lang ng background colors. O hindi na po siya button. Hindi na siya nag-itsurang button. Nagmukha siyang background. Kaya mas okay pa rin kung lalagyan natin ng button dito, di ba? Kasi kung ito kapag magkakaroon na lang ng style, sir, i-stylean nyo na lang, sir. okay, sige. Parang gagawin mo, i-stylean mo na lang. Okay, test na natin. Sige, thank you for that information. Wait lang ha. Sige. Wait lang. Hindi natin. Save natin dito. Save, refresh. Nag-iba yung itsura niya. Yung button natin. Yes po. Doon po sa last meeting po na sinabi niyo yung sa drop-down navigation pa, may nagawa na po ako button po ginamit ko. Yun, so, sige, sakto. You can share the screen. Wait lang, bago ka mag-button. Okay, bago ka mag-button. Last na. Okay, paragraph. Diba? Paragraph, yung same page. Hayaan ko lang yung same page. So, lalagyan mo lang dito. Diba ito, nililink siya kung saan navigation. Paano gusto mong gawin kapag same page yung drop down mo? Kumbaga same page yung gusto mong i-navigate, same page lang. Nasa same page lang siya. So pag nasa same page ka lang, gagawin mo lang, simple lang, paragraph. Okay? So paragraph. Lalagyan mo lang ng anchor sa loob. Okay? A. Tapos, lalagyan mo ng sample, name ako. User define naman yan eh. Tapos, anchor ulit, kabila, anchor. Tapos, dito punta. Okay? So, save natin. Refresh. So, mangyayari, pag kinlik ko, pupunta dito. Hindi pa lang natin mapapansin. Palitan natin tong href natin. Tapos, ito yung na-note natin. Ako. Save natin. So, mangyayari, itong ako, mapupunta sa dito punta. Okay? So, example, BR. BR natin ang todo. Dami natin yung BR. Save. Click. Refresh.
Gets? Ah! Di ba may mga ganito, yung sa same link tayo pupunta. Di ba ito yung click here ko, same page lang din. Sana all. Pag click ko, bababa. Doon ako pupunta kung saan ko tinag napupunta, same link. Example, pag click ko dito, mapupunta ako dun sa dito punta. Nakita nyo, pansin nyo. Okay, so yan po. Okay? Excuse me po. Yes po. Pwede po ba yung yung dito punta, pwede po ba maging hindi po siya visible dun sa sa Edi, page? subukan natin. Pwede naman natin subukan eh. Blank lang natin. Parang naka-hide po siya, sir. Oo, subukan natin. Refresh. Okay. So yan. Sir, naka-blank po siya kaya nagbubukas po kada Kada click here po, nagbubukas siya ng Ay, sorry. Naka-blank pala to. So, kada blank. Matanggalin natin muna. Default lang muna. Natin ang target. Tanggalin natin. Refresh. Save. Okay. Refresh. So, pag click natin, pwede. Ito. Naka-blank. Sir, hindi mo siya na-save. Save. Save natin. Save, refresh. Pwede. Ito ba yung gusto mong mangyari? Click mo, diretso sa baba. Ito. Tama ba ito yung tatanong mo? Yan, pwede. Blanko na. Pinistyle lang ko na lang. Blanko. Diba, same effect lang din naman siya. Pababa siya. Blanko. Okay? So, yun. Okay, edi, itong gusto ko makututunan nyo din, button, paki-share, screen, sino yun? Sino yung ina natin? Ako po, sir. Sige. Season, share screen ka, wait lang. Allow kita, share screen. Okay na, you can share screen. Naka-disabled po, sir. Hanggang ngayon? Co-host niyo po siya, sir. Only host pala. Okay, yan na. Pwede na. Ano po, sir, ginawa ko? Basically po, ganyan po yung style niya. Bali po kung gagawin niyo siyang parang homepage, may hover po siya. Ang source code po na ginawa ko dito, wait lang, ulitin ko dito siya para buong screen. Ayan po, nakikita ba po, sir? Yes. Ito po, yung ginawa ko po dito is button na mag-hyperlink po siya sa Google. Nilagay ko Google. Hindi ko po alam kung ano. Bale po yung code po na ginawa ko is, ito lang po yung HTML niya. Yung gumawa po ako ng div na may container po siya. Tinawag ko po siya ng container, nilagyan ko siya ng container na... Kaya, medyo zoom mo yung code para makikita. Sige. Ginawa ko po siya ng container na div. Nilagyan ko ang class na container para po makontrol ko siya mamaya sa CSS, matawag ko siya. And yung button din po na click me, nilagyan ko po yun. Tsaka po yung every list ng button, iisa lang po yung pangalan nila kasi po sila po yung sub button. Bali, nag-nested po ako ng isa pang div. Then, lahat po yan, tinawag ko po sa CSS. First of all po, ginawa ko po yung overall settings ng browser, ng margin 0, padding 0. Wait. Sige, go, tuloy. Tinawag ko, naglagay po ako ng properties ng margin 0, padding 0 sa buong website ko para po, sila, default na naka-inline po lahat. Then, yung naglagay lang po ng simpleng property sa body na ginitna ko lang po lahat tsaka nalagyan ng kulay yung para lang po may style. Then, ito na po, tinawag ko na po yung class na container which is ito po yung kinakabuong laman po nung website lang ngayon na ginawa ko. 200 pixel po, position relative po para po hindi siya mag-overlap kasi po pag absolute naka-overlap po siya. Then, nilagyan ko po ng class na click, yun nga po yung ito po. Nilagyan ko lang po siya ng background color na ito nga po yung hash which is yung medyo pagka-reddish po. Then, tinawag ko po ulit, nag-root po ng hover na pag anytime na mag-hover po siya, magpapayot po siya ng kulay. Then, tinawag ko po silang dalawa po para tawagin naman yung
padding, font size, font family, mga ano lang po, mga basic properties lang naman po siya na CSS na pwede nyo ilagay para po lang maging maganda yung style nung CSS. Nasa sa inyo naman po yung kung gaano po karami yung lalagay nyo or kung gaano po kalaki. Then may transition po siya na 0.3 seconds. And then same po sa list, ini-scale ko po siya. Pag po nag-hover siya, ito po, nag-i-scale po siya. Nilagyan ko lang po siya ng scale to 0, scale wide to 0. Pinaka ano lang po na basic na tawag lang po. Then, ganoon din po sa new list, sa links, then po nilagyan ko na din po ng hover scale 1.1. Then, paano po siya umaandar na ganito? Paano po nag-hover down? Kasi po pag, ano, ang ginamit ko po dyan, kasi po, magkakadikit po kasi talaga HTML, JavaScript at CSS eh. Kailangan po talaga alam nyo yung tatlong yun. Kasi po, kung ito po simpleng script na to, dinirit ko po yan. Kasi sinave ko. Hindi ko po mapipindot yan, hindi po bababa yan. Kailangan po natin tawagin sa scripting yung tinawag kong, yung dalawang class na ginawa ko, which is yung click at list. Ang ginawa ko ay query selector. Nagtawag po ako ng query selector. Then, yun nga po, event listener. Basta po yung basic na click ng JavaScript. Then, yun nga po, pagka po pinindot yun na po yan, ito lang. Maglalabas na po siya ng ganyan. Kung magtatanong po kayo na paano siya gagawin na maramihan, kasi po ang homepage madalas po ganito. Ito po isa ko pong ginawa na ano, paano po yung gagawin na ganito. Kaya po ang advantage ng alam nyo po yung gagawin nyo sa div, magandang advantage po yun kasi po pag ginawa nyo po, nag-double lang po kayo ng container ng div na yan, sinave nyo po. Tapos ito pong isa, pinalitan nyo lang po ng home. Pag sinave nyo po yan, ang itsura po yan, magiging dalawa na po sila. Okay. Parang gano'n lang po yung idea niya. Kaya po mas maganda po pagka natuto po kayo mag-div sa HTML. Para po kontrolado nyo po yung bawat parts ng website nyo na parang katulad po nung sa frame set kanina. Kaya po hindi na po naging beneficial yung frame set dahil po nga po nagkaroon ng iba-iba pa pong property sa HTML. Then, isa lang pong tip ko din po sa kanila pag gagawa ng website, i-consider po nila yung size ng monitor tsaka ng responsiveness sa mobile. Dahil po madalas po kasi iba-iba po size ng monitor natin, nag-iiba po dapat din yung style ng website nyo. Para po magiging readable po siya sa lahat ng site. Then, pagka rin po, useful din po na gawin, pag nagde-design po kayo, pwede nyo pong lagyan ng dark mode or plain mode para po sa mga user na malabo yung mata or masakit color blind. Kaya po talaga may dark mode, hindi lang po dahil para maganda itsura dark mode. Ginagamit po kasi mostly pagka sa mga user na malalabo mata or mga color blind, mga sensitive po yung eyesight, kaya po may dark mode na ginagawa. Ayun, yun lang po yung sir yung... Okay. So, ibig sabihin, itong drop down, hindi talaga siya mabubuo nang walang functionality, yung script. Yes po. Kailangan natin ipasok yung script. Pero po yung pinaka-basic po na gawin doon, i-hover nyo na lang po siya. Hindi na po siya pipindutin. List po pwede nyo gawin doon. Okay, yung hover, ibig sabihin pag natapat. Opo. Okay, tapos pwedeng ang mangyayari, pag natapat doon, babagsak siya, pwede mong dahan-dahan ibaba para maklik yung iba. Opo. Okay. Then lalagyan nyo na po ng anchor tag yun kung gusto nyo. Okay. Ang galing. Okay. Ngayon, pwedeng maklik pag nag-drop down siya, pwede na siyang i-click dahil magkakaroon tayo ng anchor. Yes po. Oh. Tapos kung na-irita po ko din sa underline na pwede nyo po baguhin nyo sa CSS. Tanggalin nyo na lang po yung decoration. Okay, that's good. Thank you very much sa tulong mo. Okay, kung papaano. Okay? So, Thank you, Prof. Francis. okay, thank you very much. Kung sana, siguro naman, marami kang nakuha about dun sa, natin, sa design niya ng navigation bar. Okay po. Gusto ko makita, actually gusto ko yan makita. Actually, gagawa din ako niyan. Siyempre, ngayon ko lang din aral tong mga programming na to. Ano ba naman kasi electronics ako eh. Programming tinuturo ko. So, ngayon ko lang din ito inaaral itong mga programming na yan. Kahit din po ako nag-aaral pa rin po, freelance web dev lang po.
Okay, so yan. Okay, sinusuhin nyo siya, kung mapapansin nyo, malaking industry yan. Malaking industry yan nowadays, especially nowadays. So, yung creative mind nyo, gamitin nyo sa codings and functionality. Actually, sa totoo lang, pag na-master mo yung Java, CSS, HTML, paglipat mo ng PHP, paglipat mo ng WordPress, or paglipat mo ng React, diba? Mas madali mo rin siyang magagawa. Same lang din siya ng same lang din siya ng way ng paggawa, magkaiba lang siya ng syntax. Iba lang yung name ng coding niya. Ibang name lang ginagamit. Okay? Okay. So, thank you very much. Ako rin, marami rin ako natutunan about dun sa drop down. Okay? So, Thank you din po, sir. Sige. Tatry ko sa kanilang ituro yan. Pwede mo ba akong ay sa bagay, na video, ko naman yan. Na video search ko naman yan. So, tuturo ko yan. Tatry ko na ituro mamaya alas 7. Pwede ko rin, sir, pagka po kailangan nyo ng mga calls, email na lang po. Sige. Email kita. Okay. May message kita sa Inoto. Abangan mo yung message. Definitely mag-sa'yo sa Inoto. Okay? So, siguro that's it for today. I'm very sure marami kayong nakuha, hindi lang HTML yung nakuha nyo. As well, nakakuha rin kayo ng mga techniques in CSS. Ang pinaka-nakuha ko ngayon, sige na-share kayo. Ako, ang pinaka-nakuha ko sa kanya yung div. Okay? Kasi minsan hindi natin napapansin. Basic yun, sobrang basic nun. Na-incorporate mo yung division para mas madali mo makontrol yung mismong isang buong kung ano man yung nakalagay dun sa div. Kasi kapag nagalagay ka sa div, isa na lang ilalagyan mo. Hindi mo na kailangan lagyan lahat kasi kontrolado mo na lahat yung section na yun. Okay, so yun yung sa mga nakuha. Okay? So siguro that's it for today. And see you again next meeting. Okay? Sige, bye-bye and maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir.